Hindi lang sa Kutot, Pampanga, may isinadulang senakulo. Sa London, United Kingdom, may ilang deboto rin na nireenact ang pagpapako kay Jesucristo sa krus. Libo-libo nagtipon sa Trafalgar Square nitong Biyernes Santo para manood ng Passion of Christ na ipinapakita ang mga hirap at sakripisyo ni Jesus. Itinanghalya ng isang theater company at charity na nagsasagawa ng mga religious open-air shows. Tulad sa Pilipinas, national holiday rin sa Britanya ang Good Friday at dinarayo ng mga turista ang London. Nagsimula na ring umuwi ang ilan sa mga kababayan nating nagbakasyon ngayong Semana Santa sa Cebu City. May mga pumunta na sa mga pantalan at bus terminal para makabiyahe kaagad. Pero hindi lahat yan ay mga turistang galing Cebu. May ilan na humahabol pa na makauwi sa kanilang probinsya matapos maubusan ng mga tiket nitong nakaraang araw. Inaasahang bukas, Easter Sunday o sa madaling araw ng Lunes ang dagsa ng mga bakasyonista. Mga kapuso, easterlies ang nagpapaulan ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, magdadala po yan ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Davao Occidental at Davao Oriental. Gayon din sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, bukas, linggo ng pagkabuhay, light to moderate rains ang posibleng maranasan sa coastal area ng Marinduque at Palawan. Posible namang makaranas ng light to heavy rains ang malaking bahagi ng Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng pag-ulan bukas sa Metro Manila. Patuloy naman ang nararamdamang init sa bansa. Ayon sa Pag-asa, 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Ngayong araw sa Dagupan City po yan sa Pangasinan. 45 degrees Celsius naman sa QB Point, Subic Bay at sa Olongapo City naman po yan. Nakaranas naman ng 44 degrees Celsius na init sa Baler, Aurora at Camiling, Tarlac. Matapos ang malakihang rollback sa presyo ng petrolyo ngayong Semana Santa, oil price hike naman ang aasahan ng mga motorista sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, posibleng umabot sa piso at 35 sentimong taas presyo sa kada litro ng diesel. Hanggang piso 30 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. At hanggang piso ang dagdag presyo sa kerosene. Sa tansya naman ng kumpanyang Jetty Petroleum, hanggang piso 60 sentimo ang price hike sa kada litro ng gasolina, piso 40 sentimo naman sa diesel. Ayon sa Energy Department, ilan sa mga dahilan ng inaasahang oil price hike ang humihigpit na global supply, panibagong compensation cut sa oil producers ng OPEC Plus, at ang inaasahang pag-uusap ng Amerika at China para humupa ang trade war. Kung balak niyo pong maging adventurous lalo ngayong tag-init, lumabas na raw sa inyong mga lungga at subukang i-explore ang mga kuweba sa Samar. Kuwalayan na po ang inyong drawing na travel sa report na ito. Kung game kayong mag-chill o magtampisaw lang o feeling a little bit adventurous, swak sa inyo ang tinaguriang Heart of Samar. Tara, sabay ng Matuginaw. 1 oras na biyahe lang mula sa Catbalogan City. Bago simulan ng adventure, kailangan dumaan muna sa Tourism Office para magparehistro. At ang first stop, ang crystal clear na tubig sa Bagotan Falls. Ang tubig sa Matuginaw talagang maginaw. Ipinagmamalaki rin ang kanilang Cathedral Cave na hitik sa iba't ibang klase ng rock formation. Hingang malalim lang dahil mahigit 1 oras na trek ito at pagkatapos ng mahaba-habang lakaran, oras na para magpahinga sa kanilang Sapa Cold Spring. Last stop, Let's G sa Sulpan Maleho at Sulpan Barus Cave at mamangha sa naglalakihan nilang stalagmites at stalactites. Paalala ng mga tour guide, always leave no trace behind. Baunin lang ang magagandang alaala at gawing inspirasyon para sa inyong bucket list. O saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Hindi lang kidnap for ransom ang anggulong tinitingnan ng PNP sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinese na si Anson Tano Anson Ke at kanyang driver. Ang 3 suspect hawak na ng PNP habang patuloy ang paghahanap sa iba pang sangkot. Mula sa Campo Crame, nakatutok live si Chino Gaston. Chino.
Ivan, hawak na ng pulisya ang 3 sospek sa pagkidnap at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Tan o Anson Ke, pati na ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Sa press conference ng PNP, pinakita at pinangalanan ni PNP spokesperson Police Brigadier General Mary Jean Fajardo ang mga sospek. Sumuko ngayong araw si David Tan Liao alias Xiao Changjiang alias Yang Jianmin at Michael Agad Yung, isang Chinese national at ayon sa PNP ay umamin sa krimen. Sumuko raw siya sa PNP dahil sa takot daw para sa kanyang buhay. Inaresto naman sa Rojas, Palawan kahapon sina Richard Austria, David alias Richard Tan na driver daw ng sumukong sospek at ang bayaw na si Raymart Katikista. Sa CCTV footage na nakuha ng PNP, makikitang pumarada ang itim na van ng biktima sa tapat ng bahay na ito sa isang subdivision sa May Kawayan, Bulacan noong March 29, dakong alas 2 ng hapon. Nagpunta raw doon ang biktima kasama ang driver nitong si Armani Pabilio para katagpuin ang isang babaeng Chinese national na pinain umano sa kanya ng mga sospek. Sa mismong araw na yon, may CCTV footage na nakitang si Garcia na ang nagmamaneho ng itim na van ng biktima, pati na ang pag-iwan nito sa Bahay Toro sa Quezon City. Sa iba pang CCTV footage, kita sina Garcia at Liao sa labas ng bahay kung saan tinali at pinatay si Ke at si Pabilio. May 2 iba pang Chinese national na kasama ng grupo na itinuturing na principals. Bukod pa ito sa mga itinuturing na mastermind ng krimen. Kabuang $20 million na kinonvert sa cryptocurrency ang hininging ransom mula sa pamilya, pero pinatay pa rin ang mga biktima. Sinusundan na ng mga investigador ang galaw ng pera nga abot sa 200 million pesos na halaga ng cryptocurrency na nakuha ng sindikato mula sa iba pang mga kidnapping incidents. Ayon sa pulisya, dati nang sangkot ang suspect na si Tan Liao sa 5 iba pang insidente ng kidnapping ng mga Chinese kaugnay sa Pogo operations sa bansa. Samantala, Ivan, hindi raw totoo ang kumakalat na impormasyon na 4 na iba pang mga malalaking negosyante sa bansa ay nakidnap din. Nagbabala ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kilala na raw ng PNP ang mga nagpapasimuno nito ng maling impormasyon at inihahanda na ang mga reklamong isasampa laban sa kanila. Narito po ang pahayag. May tinitingnan po kaming anggulo na posible po na Pogo-related po ito. But maliban pa po doon ay meron po kaming isa pang anggulo na we have a very solid lead na tinitignan na hindi lamang kidnapping for ransom ang pakay ng grupo na ito nung kuhanin po nila si Ginoong Anson Tan. But we will provide you more updates, but the family requested po na wag na muna pong sabihin kung saan pong direction po pupunta po itong ating investigation. They're requesting the PNP to give them a few days before we reveal who are the masterminds behind this incident po. At yan ang latest mula rito sa Campo Crame. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Chino Gaston.